Binalasubas ang aking dangal sa harap ng maraming tao dahil lamang sa isang bag na binili ko gamit ang sarili kong pera. Sa gitna ng handaan, hindi pagmamahal, kundi tatlong malulutong na sampal ang natanggap ko mula sa lalaking pakakasalan ko sana. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo, pero sa kanya, ako ay isang aliping walang karapatan sa sarili kong pawis. Ngayong gabi, ang bawat patak ng aking luha ay magiging bala ng katotohanan laban sa kanyang panloloko. Lalaya ba ako sa kanyang gapos o habang buhay na lang akong magpapaalipin sa pangakong napako? Simulan na nating buksan ang mga pahina ng aking muling pagbangon. Ang kapal din ng mukha mo, Liana. Saan mo kinuha ang pambili ng bag na yan? Ginalaw mo ba ang savings natin para sa kasal natin? Magnanakaw ka. Ang mga salitang yon ni Rico ay tila mga laso na bumuhos sa gitna ng masayang pagtitipon, sapat na upang mapatigil ang bawat tawanan at bulungan sa loob ng malawak na bulwagan. Nakatayo si Liana sa gitna ng nagkikislap ang mga ilaw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang bote ng mamahaling alak na 3 buwan niyang pinag-ipunan upang iregalo sana kay Rico sa gabing ito ng kanyang promosyon. Habang si Rico ay nakasuot ng bagong tuxedo na binili rin ni Liana, ang babae naman ay kontento na sa suot niyang 5 taon ng lumang bestida. Lahat ay tiniis niya upang mairaos lamang ang marangyang pagdiriwang na ito para sa lalaking mahal niya. Isang malutong na tunog ang bumasag sa katahimikan ng paligid nang ang palad ni Rico ay buong lakas na dumapo sa pisngi ni Liana. Kasunod nito ay ang dahan-dahang pagbagsak ng bote ng alak sa sahig. Ang pagtapon ng pulang likido sa kanyang paanan ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang duguang dangal. Hindi ang sakit ng sampal ang nagpaluha sa kanya, kundi ang bigat ng kawalang katarungan. Ang bag na Salvatore na hawak niya, ang bagay na naging mitya ng galit ni Rico, ay bunga ng bawat gabing hindi siya natulog para sa kanyang side jobs, isang maliit na gantimpala para sa sarili na matagal niyang ipinagkait. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Ang bawat mata ng mga panauhin, kabilang na ang mapanghusgang titig ng kanyang magiging biyena na si Doña Aurora, ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang matigas na bato na kahit nais niyang sumigaw upang ipagtanggol ang sarili, ang tanging lumabas ay ang gipit na hininga ng isang pusong unti-unting nadudurog. Ang init sa kanyang pisngi ay unti-unting kumalat sa kanyang buong katawan. Isang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa basag na bote sa sahig, kung saan ang kanyang refleksyon ay tila isang estrangherong hindi na niya kilala. Ang bawat pangarap na binuo niya kasama si Rico ay tila sumama sa agos ng alak na unti-unting nanunuot sa bawat hibla ng carpet. Sa gitna ng dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanyang paningin, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at sipayo. Ito ba ang halaga ng 5 taon ng aking pagpapakasakit at pagpapakababa? Ang ituring na magnanakaw sa harap ng maraming tao para lamang sa isang bagay na pinaghirapan ko ng sarili kong pawis? Nananatiling nakatayo si Liana, mag-isa sa gitna ng karamihan, habang ang bawat segundo doon ng katahimikan ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Sa kanyang pagyuko, ang anino ng kanyang Salvatore bag ay tila isang tahimik na saksi sa kanyang huling gabi ng pagiging alipin ng maling pag-ibig. Ang sugat sa pisngi ay mabilis maghilom, pero ang sugat sa dangal ay tila uod na dahan-dahang kumakain sa iyong kaluluwa hanggang sa wala nang matira. Ang malamig na tinig ni Doña Aurora ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng pagkatao ni Liana. Nakaupo ang matanda sa kanyang marangyang silya, marahang humihigop ng tsaa, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri sa namamagang pisngi ng kanyang magiging manugang.
Sa halip na yakap ng pag-unawa, isang mapait na panunumbat ang bumati kay Liana sa loob ng malawak na sala ng mga Rays. Ilang oras lamang matapos ang malagim na eksena sa piging. Ayusin mo ang sarili mo, Liana. Huwag kang magmukhang biktima rito. Ang patuloy ng matanda habang ang dahan-dahang ibinababa ang tasa sa platito. Ang tunog ng porselana ay tila isang hatol sa katahimikan ng gabi. Kung hindi ka sana nagpakitang gilas sa pagbili ng mamahaling gamit na yan, hindi mawawala sa sarili ang anak ko. Alam mong stressed si Rico sa trabaho, pero pinili mo pang hamunin ang autoridad niya bilang lalaki sa harap ng maraming tao. You provoked him, Hija. Ang babaeng matalino, alam kung kailan dapat manahimik at magpaubaya. Naramdaman ni Liana ang dahan-dahang pag-akyat ng init sa kanyang lalamunan. Isang kombinasyon ng pait at matinding pagtitimpi. Ang kanyang mga kamay ay automatikong gumalaw upang ayusin ang mga laylayan ng kanyang lumang bestida. Ang tanging bagay na tila nagbibigay sa kanya ng kaunting proteksyon sa gitna ng mapanghusgang kapaligiran. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumasakal sa kanyang dibdib, habang ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa bawat gabing nag-overtime siya upang makatulong sa mga gastusin ng pamilya. Race. Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahang kinuha ang kanyang telepono sa loob ng Salvatore. Bag na ngayon ay may mantsa na ng natapong alak. Isang abiso mula sa kanyang bangko ang sumalubong sa kanyang paningin. Isang mensahe na tila isang huling sampal na mas masakit kaysa sa naunang tatlo. Ang kanyang buong sahod para sa buwan na iyon, ang bunga ng kanyang pagpapakapagod sa opisina, ay dahan-dahang nailipat sa account ni Rico nang wala man lamang siyang pahintulot. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay tila naging abo sa isang iglap. Ninakaw ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan. Ang bawat numero sa screen ay tila mga aninong nanunukso sa kanyang kawalang kapangyarihan sa loob ng gintong hawla na ito. Napatingin si Liana kay Doña Aurora na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kwintas, tila walang anumang nangyari. Ang bawat pintig ng puso ni Liana ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng isang bagyong paparating. Ang kanyang lalamunan ay tila naging tuyong disyerto at sa gitna ng kanyang pagkasira, isang mapait na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Hanggang kailan ko ba dapat ipagpalit ang aking sariling pawis at dugo para lamang sa isang titulong asawa na tila isang tanikalang dahan-dahang pumapatay sa aking kaluluwa? Nanatiling nakayuko si Liana, ang kanyang anino sa makintab na sahig, ay tila isang estrangherong dahan-dahang nagigising mula sa isang mahabang panaginip. Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay tila isang countdown para sa isang desisyong magbabago sa lahat. Ang isang bag ay hindi kailanman magiging sapat para pagtakpan ang katotohanang wala kang kwenta kung wala ako. Liana, huwag mong isipin na dahil nakabili ka niyan, ay may karapatan ka na ring magtaas ng boses sa akin. Ang bawat salita ni Rico ay tila mga malamig na pako na ibinabaon sa katahimikan ng kanilang madilim na silid. Nakatayo si Liana sa harap ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitiklop ang kanyang mga lumang uniforme sa trabaho. Ang bawat himay-may ng kanyang katawan ay tila naging manhid na sa pagod. Ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay nananatiling sariwa, tila isang sugat na sadyang binubudburan ng asin sa bawat pagkakataon. Dahan-dahan niyang naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga daliri nang dapo ang kanyang paningin sa Salvatore bag na nakapatong sa ibabaw ng dresser. Ang bango ng mamahaling balat nito ay humahalo sa amoy ng alak na nanunuot pa rin sa kanyang gunita mula sa naganap na piging. Para sa iba, ito ay isang luho lamang, ngunit para kay Liana, ito ang simbolo ng 5 taon ng kanyang pagpapakasakit. Mga gabing kapilang ang hapunan, mga araw
na nilalakad niya ang distansya patungo sa opisina para lamang makatipid ng barya. Tila bumalik ang kanyang gunita noong siya ay bata pa. Sa tuwing ang kanyang namayapang ama ay mag-uuwi ng isang maliit na balot ng paborito niyang kakanin matapos ang isang buong araw na pagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Liana, anak, ang perang pinaghirapan ng sariling pawis ay may dalang dangal na hindi kayang tibaging ng sinuman. Ang madalas na paalala nito sa kanya, ang alaala ng boses ng kanyang ama ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong pakikitungo ni Rico. Nabalik lamang ang diwa ni Liana nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng sapatos ni Rico sa sahig. Isang tunog na tila hudyat ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan nila. Lumapit si Rico sa kanya. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay tila isang insulto sa kanyang paghihirap. Bakit hindi ka sumasagot? Nagbibingi-bingihan ka na naman ba? Ang asik ni Rico habang mahigpit na hinawakan ang braso ni Liana. Ibigay mo sa akin ang password ng payroll account mo bukas. Kailangan nating bayaran ng down payment para sa catering ng kasal. Huwag mong sabihing nagwaldas ka na naman ng pera sa mga walang kabuluhang bagay. Naramdaman ni Liana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa hangin na tila unt-unting nauubos sa loob ng silid. Ang kanyang lalamunan ay tila naging tuyong disyerto at ang bawat salitang nais niyang isigaw ay nananatiling nakabilanggo sa likod ng kanyang mga nakatikom na labi. Iyon na lang ang natitira sa akin, Rico. Para iyon sa emergency fund ng nanay. Ang mahinang bulong ni Liana, ang kanyang boses, ay tila isang naghihingalong mitya ng kandila. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Rico bago binitawan ang braso ni Liana nang may pandidiri. Emergency fund? Ang sabihin mo, wala kang tiwala sa akin. Sa susunod na buwan, asawa mo na ako, Liana. Ang pera mo ay pera ko na rin. Matuto kang sumunod kung ayaw mong maulit ang nangyari kanina. Nang tuluyang makatulog si Rico, dahan-dahang lumapit si Liana sa pantalon nito na nakasabit sa gilid ng silya. Isang kakaibang kutob ang nagtulak sa kanya upang suriin ang mga bulsa nito. Ang kanyang mga daliri ay tila naging yelo nang mahawakan niya ang isang pirasong papel. Isang resibo mula sa isang kilalang kasino sa labas ng syudad. May petsang kahapon lang at may halagang hindi niya kayang kitain sa loob ng isang taon. Ang bawat numero sa resibo ay tila mga aninong nanunuya sa kanyang bawat sakripisyo. Ang bawat patak ng pawis niya sa opisina ay tila naging puhunan lamang para sa bisyo ng lalaking akala niya ay kanyang kaligtasan. Ang kanyang lalamunan ay tila mas lalong sumikip at sa gitna ng kadiliman ng silid, isang mapait na katanungan ang muling bumangon sa kanyang isipan. Ito ba ang dahilan kung bakit kailangang kontrolin ni Rico ang bawat sentimo ko upang takpan ang butas ng sarili niyang mga pagkakamali habang ako ay uwent-unting nauubos? Nanatiling nakatayo si Liana sa gitna ng silid, ang resibo ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad. Ang bawat tunog ng hangin sa labas ng bintana ay tila isang bulong ng babala na ang kanyang mundong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay malapit na sa tuluyang pagguho. Ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling. Hindi katulad ng mga pangakong binuo sa ilalim ng mga bituin na madaling tangayin ng hangin. Habang ang buong bahay ng mga Reyes ay balot pa ng makapal na katahimikan ng madaling araw, ang tanging liwanag sa loob ng madilim na silid-aklatan ay ang malamlam na sinag mula sa screen ng laptop ni Liana. Ang bawat kurap ng cursor sa monitor ay tila isang mabilis na tibok ng puso na nagbababala ng isang panganib na matagal na niyang pilit na iniiwasan. Dahan-dahan niyang naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang binubuksan ang mga nakatagong folder sa email ni Rico. Bilang isang senior accountant, ang mga komplikadong dokumento ay tila mga laro lamang sa kanyang paningin. Ngunit ngayong gabi,
Ang bawat spreadsheet ay tila isang kabaong na dahan-dahang bumubukas. Ang bawat entry ng debit at credit ay nagsasalaysay ng isang kwentong hindi kailanman binanggit ni Rico sa kanilang mga hapunan. Isang kwento ng pagtataksil na binalot sa telon ng pagmamahal. Napatigil ang kanyang mga daliri nang dapo ang kanyang paningin sa isang digital na dokumento na may pamagat na Loan Guarantor Agreement. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib nang makita ang sariling pangalan na nakasulat sa ilalim ng garantor. Ang pirma niya sa ibaba, na dati ay simbolo ng kanyang integridad sa trabaho, ay naroon, isang pekeng lagda na sadyang ginaya upang magmukhang totoo. Isang malakas na sipa ng sipayo ang nagpasinghap kay Liana. Hindi lamang pala siya ninanakawan ng kanyang kasalukuyan, kundi dahan-dahan na rin palang ibinibenta ni Rico ang kanyang kinabukasan. Ang bawat hininga ni Liana ay tila naging isang pakikipaglaban sa hangin na tila naging malapot na putik sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang Salvatore, bag na nakapatong sa mesa, ay tila isang tahimik na saksi sa kanyang pagkawasak. Para kay Rico, ang bag na yon ay isang luho, ngunit ang mga dokumentong nasa harap niya ngayon ay nagpapatunay na ang lalaking ito ay mas waldas pa sa anumang imahinasyon. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Liana, ang bawat gabing puyat niya sa opisina, ay ginamit lamang ni Rico upang tustusan ng kanyang pagkakalulong sa sugal. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang makarinig siya ng mahinang tunog ng paggalaw mula sa kabilang silid, isang babala na ang kanyang oras ay malapit na ring maubos. Sa gitna ng kanyang pagmamadali na isara ang mga dokumento, isang abiso ang lumitaw sa screen ng laptop. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na may pangalang Sela. Nasaan na ang hulog mo para sa linggong ito? Huwag mong hintayin na ang kuya ko mismo ang kumatok sa pintuan niyo. Alam mo kung paano siya maningil. Ang nakasaad sa mensahe. Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanyang buong katawan. Isang kilabot na tila kuryenteng gumagapang sa kanyang batok. Ang pangalang Sela ay tila isang bagong palaisipan sa gitna ng maraming kasinungalingan ni Rico. Sino ang babaeng ito? At ano ang tunay na ugnayan nito sa mga utang na dahan-dahang lumulunod sa kanilang dalawa? Dahan-dahang isinara ni Liana ang laptop. Ang tunog ng pagtiklop ng screen ay tila isang huling hantungan ng kanyang tiwala. Sa gitna ng unti-unting pagliwanag ng langit sa labas ng bintana, ang boses ng kanyang ama ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Tila isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo katagal kayang magtiis, kundi sa kung paano mo kayang tumayo matapos kang madapa. Nanatiling nakatayo si Liana sa gitna ng silid. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang countdown para sa isang digmaang hindi na niya kayang iwasan. Ang sikat ng umaga na dahan-dahang tumatama sa kanyang mukha ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na determinasyon na ang bawat sampal, bawat sipayo, at bawat sentimong ninakaw sa kanya ay may kaukulang kabayaran. Ito na ba ang simula ng kanyang paglaya o isa lamang itong mas malalim na hukay na sadyang inihanda ni Rico para sa kanya? Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, pero kailangang gawin upang makalabas sa impyernong kanyang kinalalagyan. Ang pinakamasakit na ingay sa loob ng isang barangay ay hindi ang sigawan, kundi ang bulungan ng mga taong akala mo ay kakampi mo, pero hinihintay lang pala ang iyong pagbagsak. Ang bawat bulong ng mga kapitbahay ay tila maliliit na hiwa ng labaha sa pandinig ni Liana habang naglalakad siya sa makitid na eskinita patungo sa palengke. Bitbit ang kanyang lumang basket, naramdaman niya ang matitinding titig na tila sumusukat sa bawat galaw niya. Ang amoy ng tuyo at basang semento mula sa ulan kaninang madaling araw ay humahalo sa bigat ng hangin, tila ayaw siyang pahingahin. Sa bawat kanto, nakikita niya ang mga grupong nag-uusap.
Ang kanilang mga mata ay mabilis na iiwas kapag napatingin si Liana, ngunit ang kanilang mga labi ay patuloy sa paghabi ng mga kwentong hindi kailanman naging totoo. Ay tingnan mo ang pisngi ni Liana, bakas pa rin ang pamamaga. Ang narinig niyang mahinang bulong mula sa likuran, isang tinig na pamilyar dahil ito ang boses ng kanyang kumaring si Aling Nena. Sayang ang batang iyan. Accountant pa naman, pero mukhang hindi marunong magbilang ng respeto para sa sarili. Kung ako sa kanya, hindi na ako lalabas ng bahay matapos ang kahihiyang yon sa party. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang mas hinihigpitan ang hawak sa kanyang basket. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Masakit. Ngunit kailangang tiisin upang makarating sa patutunguhan. Ang kanyang lalamunan ay tila naging tuyong disyerto at ang bawat salitang nais niyang isagot ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng kanyang matibay na paninindigan. Ang kanyang ama ay palaging nagsasabi na ang katotohanan ay tila isang malalim na balon. Maaaring matabunan ng dumi sa ibabaw, pero sa ilalim ay nananatiling malinis at sariwa ang tubig nito. Isang golden moment ang naganap nang makita niya ang isang maliit na batang pulubi sa gilid ng kalsada. Marungis ang mukha pero may hawak na isang pirasong candy na dahan-dahan itong hinahati upang ibahagi sa kasamang aso. Napahinto si Liana. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila naluwag sa nakitang inosenteng pagmamahal sa gitna ng maruming paligid. Inabot niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilagay sa maliit na lata ng bata. Isang kilos na tila nagbibigay din sa kanya ng kaunting lakas upang magpatuloy. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang malakas na tunog ng pagpreno ng isang sasakyan sa kanyang tabi. Ang bintana ng kulay itim na SUV ay dahan-dahang bumaba at bumungad ang mukha ni Rico na punong-puno ng pagkukunwari. Liana, halika na. Sumakay ka na. Nakakahiya sa mga tao. Baka kung ano pa ang isipin nila na naglalakad ka lang habang bitbit yang mabigat na baket. Ang sabi ni Rico. Ang boses ay malambing sa pandinig ng mga nakapaligid, pero para kay Liana, ito ay tila isang mapait na utos na may halong pagbabanta. Alam mo namang ayaw ni Mami Aurora na nakikita kang paggalagala sa labas na parang walang tirahan. Pagpasok ni Liana sa loob ng sasakyan, agad na nagbago ang atmosfera. Ang lamig ng aircon ay tila naging yelo sa kanyang balat at ang bango ng mamahaling pabango ni Rico ay tila lason sa kanyang pangamoy. Hindi sila nag-uusap. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makina ng sasakyan at ang mabigat na paghinga ni Liana. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, ang biglang sabi ni Rico. Ang boses ay wala ng bakas ng lambing. Nalaman ko na nag-check ka ng accounts ko kagabi. Huwag mo akong subukan, Liana. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin sa iyo at sa pamilya mo. Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ni Rico ay tila mga aninong dahan-dahang sumasakal sa kanyang kalayaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa Salvatore bag. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aabot, isang mensahe ang muling lumitaw sa screen ng radyo ng sasakyan na nakasync sa telepono ni Rico. Nasa tapat na ako ng gate niyo. Kung wala pa ang pera, kukunin namin ang bagong bag ng mapapangasawa mo bilang prenda. Ang nakasaad sa mensahe mula sa pangalang Sela. Napatigil ang mundo ni Liana. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng loob ng sasakyan. Tumingin siya kay Rico at nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha nito. Ang takot na pilit nitong ikinukubli ay tuluyan ng lumitaw. Sino nga ba si Sela? At bakit tila ang Salvatore bag ni Liana ang naging mitya ng isang panganib na hindi na niya kayang iwasan? Nang makarating sila sa tapat ng bahay, isang babaeng nakaunipormeng itim at may matatalim na mata ang nakatayo sa may giye.
Tila isang anino ng kamatayan na naghihintay ng kanyang biktima. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang babala na ang bawat sampal na natanggap ni Liana ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyong sisira sa lahat. Bitawan mo ang bag ko, Rico. Huwag mong subukang dungisan ang huling bagay na itinira ko para sa sarili ko. Ang hiyaw ni Liana ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng kanilang sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malamig na sahig habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng Salvatore bag. Sa kabilang dulo ng bag, ang mga daliri ni Rico ay tila mga kuko ng isang gutom na buwaya. Pilit na hinihila ang bawat hibla ng mamahaling balat nito. Ang bawat kislap ng gintong bakal ng bag ay tila nanunuya sa gitna ng kanilang maruming pag-aaway. Isang marangyang saksi sa isang napakapangit na katotohanan. Naramdaman ni Liana ang pananariwan ng hapdi sa kanyang pisngi. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagtambol sa kanyang mga tainga. Ang bango ng Salvatore bag, ang amoy ng tagumpay at pagpapakasakit ay humahalo sa amoy ng pawis at takot ni Rico. Nakikita ni Liana sa mga mata ng kanyang posibleng asawa ang isang uri ng desperasyon na tila isang hayop na nasok sa sulok. Sa labas ng pintuan, ang anino ni Sela ay nananatiling nakatayo. Tila isang estatwa ng kamatayan na naghihintay lamang ng kanyang kabayaran. Isang bag lang ito, Liana. Mas mahalaga ba ang balat na ito kaysa sa kaligtasan ko? Ang asik ni Rico, ang boses ay puno ng pait at kawalang hiyaan habang mas lalong hinila ang bag. Ibibigay ko lang ito kay Sela bilang prenda. Kapag nakakuha na ako ng pera sa opisina, tutubusin ko rin ito. Huwag kang maging madamot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Liana. Isang tunog na tila kiskisa ng dalawang bato sa gitna ng disyerto. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumasakal sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang Salvatore bag ay hindi na lamang isang accessory para sa kanya. Ito ang simbolo ng 5 taon niyang pagtitipid. Nang bawat tanghaliang kapilang ang laman ng kanyang sikmura at ng bawat gabing nilakad niya ang madidilim na eskinita para lamang makatipid ng pamasahe. Ang bag na ito ang kanyang dangal na dahan-dahang kinakaladkad ni Rico sa putikan ng kanyang mga bisyo. Ang golden moment ay dumating nang mapatingin si Liana sa mga kalyo sa kanyang sariling palad. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga kamay nito na puno ng sugat at dumi mula sa pagtatrabaho sa konstruksyon. Ngunit palaging malinis ang bawat sentimong ibinibigay nito sa kanya. Liana, anak, ang hindi marunong magpahalaga sa sariling pinaghirapan ay madaling tapakan ng anumang paa. Ang tila bulong ng kanyang ama sa hangin. Sa sandaling iyon, ang takot ni Liana ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig at matalim na determination. Hindi na siya lalaban para sa isang bag. Lalaban siya para sa kanyang pagkatao. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, buong lakas na itinulak ni Liana si Rico palayo. Ang bigat ng kanyang galit ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalain na mayroon siya. Narinig ang tunog ng pagbagsak ni Rico sa sofa. Ang kanyang katawan ay tila isang basahang itinapon sa gilid. Mabilis na isinukbit ni Liana ang bag sa kanyang balikat. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang handa nang ipagtanggol ang kanyang huling kuta. Hindi ito isang bag lang, Rico. Ito ang 5 taon ng buhay ko na ninakaw mo. Ito ang bawat sentimong pinaghirapan ko habang ikaw ay nagsusugal sa likod ko. Ang malamig na sabi ni Liana, ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sipayo. Hinding-hindi mo ito mahahawakan, gaya ng hindi mo na muling mahahawakan ang buhay ko. Napatigil si Rico, ang kanyang muka ay namula sa tindi ng hiya at galit.
Sa pintuan, narinig ang tunog ng mahinang pagpalakpak ni Sela, isang nakakatakot na palakpak na tila nagbibigay ng hudyat sa isang mas malaking gulo. Dahan-dahang pumasok si Sela sa loob ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Liana na tila isang predator na nakahanap ng bagong biktima. Matapang ka pala, Liana. Pero alam mo ba na ang bag na yan ay hindi sapat para bayaran ang utang ng asawa mo? Ang sabi ni Sela, ang boses ay kasing lamig ng yelo. At alam mo ba kung kanino talaga nakapangalan ang mga utang na pinirmahan ni Rico gamit ang pekeng pirma mo? Naramdaman ni Liana ang biglang paglamig ng kanyang sirkulasyon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang countdown para sa isang katotohanang mas masahol pa sa anumang sampal. Tumingin siya kay Rico at ang takot sa mga mata nito ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang kinatatakutan. Hindi lang pala ang kasalukuyan niya ang nakataya, kundi ang bawat bukas na pilit niyang itinayo. Ito na ba ang huling hantungan ng kanyang pagtitiis? O simula pa lamang ito ng isang madilim na laban kung saan ang kanyang Salvatore, bag ang magiging tanging sandata niya laban sa mga anino ng kasinungalingan? Isang pirma mo lang, Liana, at malilinis ang lahat ng dumi ng pamilyang ito. Huwag mo nang hintayin na pati ang nanay mo ay madamay sa iskandalong ginawa mo dahil lamang sa katigasan ng ulo mo. Ang tinig ni Doña Aurora ay tila isang malamig na hiyaw ng hangin sa gitna ng kanilang marangyang dining room, kung saan ang bawat pinggan at baso ay tila naging mga saksi sa isang malupit na negosasyon. Nakaupo si Liana sa tapat ng kanyang biyenan, habang sa tabi niya ay ang kanyang nanay Teresa, isang babaeng ang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa paglalaba, na ngayon ay nanginginig sa takot habang nakayuko. Ang bango ng nilulutong pagkain mula sa kusina ay hindi nagdala ng gutom, kundi isang matinding pagsusuka sa sikmura ni Liana dahil sa bigat ng atmosfera. Hija, pirmahan mo na ang dokumentong ito para mailipat ang titulo ng bahay niyo sa pangalan ni Rico. Ang patuloy ng matanda habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling ari-arian na itinira ni Liana para sa kanyang ina. Ito lang ang tanging paraan para mabayaran ang mga utang na ginawa ni Rico gamit ang pangalan mo. Kung hindi mo ito gagawin, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay makakarating sa opisina nyo ang balitang nagnanakaw ka ng pondo para sa mga luho mo. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang sirkulasyon. Tila ba ang bawat patak ng kanyang dugo ay naging yelo sa loob ng kanyang mga ugat. Napatingin siya kay Rico na nakaupo sa dulo ng hapag, prenteng humihigop ng tsaa at tila walang naririnig na anumang kasamaan. Ang bawat paglunok ni Rico ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo ni Liana. Ang lalaking ito, na nangakong poprotektahan siya, ay ngayon ang siyang humahawak sa leeg ng kanyang pinakamamahal na ina. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Liana ang dahan-dahang paghawak ni Nanay Teresa sa kanyang kamay. Ang lamig at panginginig ng palad ng kanyang ina ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Liana, anak, kung kailangan nilang kunin ang bahay natin para sa ikakatahimik mo, sige na, babalik na lang tayo sa probinsya. Huwag ka lang nilang saktan muli. Ang mahinang hikbi ng matanda, isang tinig na punong-puno ng pagpapakumbaba at takot. Isang golden moment ang naganap ng mapansin ni Liana, ang isang maliit na butas sa lumang suot na blusa ng kanyang ina. Isang blusa na 10 taon na nitong iniingatan para lamang magmukhang maayos sa harap ng pamilya Reyes. Ang bawat himaymay ng tela na tila napupunit na ay sumasalamin sa dignidad ng kanyang ina na dahan-dahang tinatapakan ni Doña Aurora. Sa sandaling iyon, ang sakit sa pisngi ni Liana ay nawala. Pinalitan ng isang naglalagablab na puot na mas mainit pa sa anumang apoy. Dahan-dahang iniabot ni Rico
Ang isang ballpen kay Liana. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang countdown para sa pagsuko ng huling kuta ni Liana. Ang kanyang lalamunan ay tila mas lalong sumikip at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa mga aninong dahan-dahang sumasakal sa kanyang kalayaan. Pirmahan mo na, Liana. Huwag mo nang pahabain ang hirap ni Nanay Teresa. Ang udyok ni Rico. Ang boses ay malambing pero punong-puno ng lason. Nanginig ang mga daliri ni Liana habang hawak ang ballpen. Inilapat niya ang dulo nito sa ibabaw ng papel. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang marka, isang pamilyar na tunog ng abiso mula sa kanyang telepono ang narinig mula sa loob ng Salvatore bag. Sa gitna ng tensyon, hindi niya mapigilang sumulyap sa screen na bahagyang nakalabas. Isang litrato ang sumalubong sa kanyang paningin. Isang lihim na dokumentong nakuha ng kanyang katuwang sa opisina na nagpapatunay na ang utang ni Rico ay hindi lamang dahil sa sugal, kundi ginagamit din ang pera para pondohan ang isang lihim na negosyo sa pangalan ni Doña Aurora. Ang mga taong humihingi ng kanyang bahay ay ang mga taong mas lalong yumayaman sa likod ng kanyang pagdurusa. Napatigil si Liana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa papel, pero ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay sa isang bagong plano. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na hiyaw ng pag-asa. Tiningnan niya si Doña Aurora at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita sa mga mata ni Liana, kundi isang matalim na panunuya. Anong hinihintay mo, Liana? Pirma na. Ang muling pagpilit ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nagsisimula ng mainis. Ibinalik ni Liana ang tingin sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Rico at huli sa dokumentong nasa harap niya. Ang bawat tunog ng hangin mula sa labas ng bintana ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang gumawa ng isang hakbang na hinding-hindi nila inaasahan. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang gunita, tila isang huling hantungan ng kanyang pagtitimpi. Hanggang kailan ako magpapabulag sa utang na loob na sila naman ang may gawa, habang ang huling bubong sa itaas ng ulo ng nanay ko ay dahan-dahan na nilang nilalamon. Dahan-dahang itinaas ni Liana ang kanyang ulo. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na pader na hindi na muling mabubuwag. Hindi ako pipirma, Doña Aurora. Hindi dahil sa madamot ako, kundi dahil alam ko na kung saan talaga napunta ang bawat sentimong sinasabi ninyong utang ni Rico. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas malapot pa sa putik. Ang bawat mata ay nakatitig sa kanya, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang ballpen ay dahan-dahang binitawan ni Liana. Ang tunog ng pagbagsak nito sa ibabaw ng mesa ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang wala ng atrasan. Akala mo ba ay may babalikan ka pa? Isang basahan na itinapon, iyan ang turing sa'yo ng pamilyang ito simulat sa pool. Huwag kang aasa na makakatapak ka pa sa pintuang ito kapag lumabas ka ngayon. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa gitna ng silid, malamig at sadyang dinisenyo para mawasak ang anumang natitirang tapang sa dibdib ni Liana. Nakatayo si Liana sa gitna ng marangyang sala, mahigpit ang hawak sa nanginginig na kamay ng kanyang nanay Teresa. Habang ang bawat gamit sa loob ng mansyon ay tila nagtatawanan sa kanyang kahirapan, ang tanging bitbit niya ay ang kanyang Salvatore bag at ang kanyang dangal na pilit niyang itinatawid sa gitna ng baha ng pang-aalipusta. Dahan-dahan niyang naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Tila ba ang init ng buhay ay dahan-dahang binabawi mula sa kanyang katawan. Napatingin siya sa kanyang ina, ang babaeng buong buhay na naglaba at naglinis para lamang maibigay sa kanya ang bawat pahina ng kanyang mga libro sa kolehiyo. Ang bawat kunot sa mukha ni Nanay Teresa ay tila isang mantsa ng kasalanan
na sadyang ibinibintang sa kanya ng mga Reyes. Ang lalamunan ni Liana ay tila naging tuyong disyerto at sa bawat pagsubok niyang huminga, tila may maliliit na tinik na sumasakal sa kanyang dibdib. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang kinuha ni Liana ang isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Ang gasgas na balat ng kanyang mga kamay ay sumagi sa malambot na pisngi ni Nanay Teresa, isang ugnayan ng dalawang kaluluwang tila itinapon sa gitna ng bagyo pero nananatiling magkayakap. Nanay, huwag po kayong yuyuko. Wala po tayong ninakaw sa kanila. Ang bulong ni Liana, ang bawat salita, ay may dalang pangako na mas matibay pa sa anumang semento. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang tunog ng pagpihitan ng doorknob mula sa silid-aklatan at lumabas si Rico na may hawak na isang itim na sobre. Ang bango ng kanyang sigarilyo ay tila lason na nahumalo sa hanging tila ayaw ng pahingahin si Liana. Liana, bago ka umalis, baka gusto mong makita ang huling regalong inihanda ni Sela para sa'yo. Ang sabi ni Rico, ang boses ay puno ng mapait na panunuya habang iniaabot ang sobre. Hindi lang pera ang utang ko sa kanya. May mga bagay na hindi kayang bayaran ng kahit na anong audit mo. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang sobre sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hallway. Ang bawat dokumento sa loob ay tila mga aninong dahan-dahang bumubukas. Doon niya nakita ang isang kopya ng kontrata, isang lihim na kasunduan na nagpapatunay na ang Salvatore bag na binili niya ay matagal na palang minamanmanan ni Sela bilang bahagi ng isang mas malaking plano ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ang bawat impormasyon niya sa bangko ay dahan-dahan na palang kinukuha ni Rico upang gamitin sa mga transaksyong hindi niya kailanman nalaman. Naramdaman ni Liana ang matinding panginginig ng kanyang buong pagkatao. Hindi lang pala pera ang kinuha sa kanya. Ang kanyang buong pagkatao ay dahan-dahan na palang ibinibenta ni Rico sa mga taong tila mga buwaya sa dilim. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang countdown para sa isang krisis na hindi na niya kayang pigilan. Sino ba talaga si Sela Rico at bakit tila ang buong buhay ko ay nakasabit sa mga kamay niya? Ang tanong ni Liana. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico bago niya dahan-dahang isinara ang pinto ng mansyon sa harap ni Liana. Ang tunog ng paglapat ng mabigat na kahoy ay tila isang huling hantungan ng kanyang 7 taong paghihirap. Nanatiling nakatayo si Liana sa labas, sa ilalim ng unti-unting pagpatak ng ulan, habang ang bawat patak ng tubig ay tila nakikiramay sa kanyang nag-aapoy na sipayo. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang gunita, tila isang huling hantungan ng kanyang pagtitiis. Hanggang saan ko ba kayang dalhin ang bigat ng katotohanan ito, bago ang bawat sampal na natanggap ko ay maging isang matalim na sandata para sa aking pagbabalik? Nang dahan-dahan silang maglakad palayo sa mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Ang bintana ay bumaba at bumungad ang mukha ng isang lalaking hindi kailanman nakita ni Liana sa anumang pagtitipon ng mga Reyes. Ang lalaking ito ay may hawak na isang folder na may selyo ng gobyerno at ang kanyang titig ay tila may dalang babala at pag-asa. Liana, hindi pa tapos ang audit. Marami ka pang kailangang malaman tungkol sa Salvatore bag na yan. Ang sabi ng lalaki, ang boses ay kasing lalim ng gabi. Sino ang estrangherong ito? At bakit tila alam niya ang bawat lihim na pilit itinatago ni Rico at Doña Aurora? Ang bawat hakbang ni Liana patungo sa sasakyan ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, pero kailangang gawin upang mahanap ang katotohanang magpapalaya sa kanya. Lena, hindi lang asawa ang nawala sa iyo ngayong gabi. Nawala na rin ang iyong pangalan sa mundo ng mga marangal dahil sa mga dokumentong sadyang iniwan ni Rico sa iyong lamesa.
Ang boses ni Attorney Valdez ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan habang binabaybay ng kanilang sasakyan ang madilim at maulang kalsada palayo sa mansyon ng mga Reyes. Nakaupo si Liana sa likuran, mahigpit ang yakap sa kanyang nanay Teresa na dahan-dahan nang nakatulog dahil sa sobrang pagod at takot. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan ay tila isang malungkot na ritmo ng kanyang pagbagsak, isang musikang sadyang idinisenyo para sa isang taong nawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Naramdaman ni Liana ang dahan-dahang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Tila ba ang bawat hininga niya ay may kasamang alikabok ng mga pangarap na tuluyan ng nadurog. Napatingin siya sa Salvatore bag na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang amoy ng mamahaling balat nito ay tila isang panunuya sa kanyang kalagayan, isang marangyang bagay sa gitna ng isang miserableng buhay. Ang bawat tahi ng bag na ito, na dati ay simbolo ng kanyang pagsisikap, ay tila naging mga tanikalang dahan-dahang sumasakal sa kanyang reputasyon. Attorney, sinasabi niyo po ba na matagal na akong ginagamit ni Rico bilang front sa mga illegal transactions niya? Ang mahinang tanong ni Liana, ang boses ay tila isang mitsyang malapit nang maubos sa gitna ng hangin. Hindi lang yon, Liana. Ang tugon ng abogado habang seryosong nakatingin sa daan. Ang pagbili mo sa Salvatore bag na yan ang naging huling piraso ng ebidensya na kailangan nila. Ginamit ni Rico ang resibo ng bag na yan upang ipakita sa mga auditors na ikaw ay naglulustay ng pera ng kumpanya para sa iyong mga luho. Pinapalabas nila na ikaw ang nagnakaw at ang bag na, yan ang patunay. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Liana. Tila ba ang bayyelo ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na hiyaw ng kawalang katarungan. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay, ang lalaking ipinagtanggol niya sa harap ng kanyang ina, ay siya palang unti-unting naghuhukay ng kanyang libingan. Ang bawat sampal na natanggap niya ay tila naging isang maliit na bagay kumpara sa bigat ng pagtataksil na ito. Isang golden moment ang naganap ng maramdaman ni Liana, ang mahinang paggalaw ng kamay ng kanyang ina. Dahan-dahang idinikit ni Liana ang kanyang pisngi sa magaspang na palad ni Nanay Teresa. Ang bawat kalyo sa kamay ng matanda ay tila isang paalala na ang dangal ay hindi nasusukat sa kinang ng mga alahas o sa ganda ng mga bag, kundi sa katapatan ng isang pusong handang magtiis para sa mahal sa buhay. Sa sandaling iyon, ang puot ni Liana ay naging isang malamig na determinasyon. Kung nais ni Rico na sirain ang kanyang pangalan, sisiguraduhin ni Liana na ang katotohanan ang magiging huling hatol sa pamilya Reyes. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang tahimik na kalsada. Ang bawat tunog ng kuliglig sa paligid ay tila isang bulong ng babala. Pagbaba nila, naramdaman ni Liana ang bigat ng Salvatore bag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luho para sa kanya. Ito ay naging isang ebidensya, isang sandata na kanyang gagamitin upang mahanap ang katotohanan. Attorney, anong kailangan kong gawin? Ang tanong ni Liana habang nakatitig sa dilim. Kailangan nating buksan ang lining ng bag na, yan Liana, may impormasyon akong natanggap na doon itinago ni Rico ang microchip na naglalaman ng mga tunay na lagda ng mga transaksyong ginawa niya gamit ang pangalan mo. Iyon ang magliligtas sa iyo, ang sabi ni Attorney Valdes. Dahan-dahang kinuha ni Liana ang isang maliit na gunting mula sa kanyang gamit. Ang bawat pagputol niya sa mamahaling tela sa loob ng bag ay tila isang paghiwa sa kanyang sariling nakaraan. Ang bawat hibla ng sinulid na napuputol ay tila isang huling paalam sa lalaking akala niya ay kanyang bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang tunog ng pagring ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Mula ito kay Rico. Liana, alam ko kung nasaan ka.
Ibigay mo sa akin ang bag sa loob ng 24 na oras o sisiguraduhin kong ang nanay mo ang unang makakaranas ng lupit ng mga taong pinagkakautangan ko. Huwag kang magkakamaling lumapit sa pulis kung ayaw mong mawala ang tanging yaman na natitira sa'yo. Ang boses ni Rico ay puno ng malademonyong kagalakan. Napatigil ang kamay ni Liana. Ang bawat hininga niya ay tila naging yelo sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ang kanyang lisensya bilang accountant ang nakataya, kundi ang mismong buhay ng kanyang ina. Tumingin siya sa natutulog na si Nanay Teresa at sa gitna ng kanyang takot, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Hanggang kailan ko kayang protektahan ang aking dangal kung ang kapalit nito ay ang buhay ng taong nagbigay sa akin ng lahat? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang matigas na bagay ang kanyang naramdaman sa ilalim ng lining ng bag. Isang maliit na itim na chip na may nakasulat na pangalan. Isang pangalang hindi kay Rico, hindi kay Doña Aurora, kundi sa isang taong matagal na palang patay sa alaala ni Liana. Sino ang taong ito at bakit tila ang Salvatore bag ay naging isang susi sa isang lihim na mas matanda pa sa kanyang relasyon kay Rico? Ang bawat tibok ng puso ni Liana ay tila isang countdown para sa isang krisis na wala ng atrasan. Isang piraso ng basura na pinulot namin sa kalsada. Yan ang nanay mo, Liana. Huwag mong hintayin na maging totoong abo ang buhay niya dahil lamang sa katigasan ng iyong ulo. Ang boses ni Rico sa kabilang linya ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa huling hibla ng katahimikan sa loob ng maliit na apartment. Ang bawat salita nito ay may dalang laso na sadyang idinisenyo upang mawasak ang anumang natitirang tapang sa dibdib ni Liana. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Tila ba ang bawat patak ng kanyang dugo ay naging yelo sa loob ng kanyang mga ugat habang nakatingin siya sa mahimbing na natutulog na si Nanay Teresa. Sa gitna ng banta ng kamatayan, dahan-dahang hinaplos ni Liana ang magaspang na palad ng kanyang ina. Ang bawat kalyo rito ay tila isang piping saksi sa bawat taon ng paglalaba at pagtatrabaho para lamang maibigay sa kanya ang bawat pangarap. Ang mim-mim irony ng pagkakataon ay tila isang mariing sampal. Hawak ni Liana ang Salvatore bag na simbolo ng kanyang dangal, ngunit ang bag na ito rin ang tila nagiging kabaong na dahan-dahang bumubukas para sa taong pinakamamahal niya. Ang bango ng mamahaling balat ng bag ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy at ulan, isang timpla ng karangyaan at pait na tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Naramdaman ni Liana ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Tila ba may mga tuyong tinik na bumabara sa bawat pagsubok niyang lumunok. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Isang ritmo ng desperasyon na tila ayaw siyang pahingahin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang maliit na itim na chip na nakuha niya sa lining ng bag. Ang pangalang nakasulat doon, Ricardo Valiente Sr., ay tila isang multo mula sa nakaraan na dahan-dahang nagpapakita ng anyo. Attorney, bakit pangalan ng yumaong ama ni Rico ang nandito? Ang mahinang tanong ni Liana. Ang boses ay tila isang mitsang malapit ng maubos. Ang sabi ni Rico, matagal nang malinis ang lahat ng account ng tatay niya. Ito ang tunay na audit, Liana. Ang tugon ni Attorney Valdez habang dahan-dahang isinasalpak ang chip sa isang secure na reader. Ang legacy ng mga Reyes ay hindi kayamanan, kundi isang mahabang serye ng pagnanakaw. Hindi ka lang kinuha ni Rico bilang asawa. Kinuha ka niya bilang tanging tao na may kakayahang takpan ang mga butas na iniwan ng tatay niya sa pamamagitan ng iyong lisensya bilang accountant. Pinapirma ka niya sa mga dokumentong hindi mo alam na magpapalabas na ikaw ang nagtuloy ng krimen ng tatay niya. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Liana. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing puyat niya sa opisina, ay sadyang inihanda ni Rico upang maging isang malaking patibong.
Ang 3 sampal na natanggap niya kanina ay wala pang kalahati ng hapdi ng katotohanang siya ay ginawang kasangkapan sa loob ng 5 taon. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo at ang bawat alaala ng kanilang pagmamahalan ay tila naging isang maruming basahan na itinapon sa putikan. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang apartment. Ang bawat segundo ng katahimikan sa labas ay tila isang countdown para sa pagsisimula ng isang digmaang wala ng atrasan. Inayos ni Liana ang kanyang tindig, dahan-dahang kinuha ang kanyang lumang laptop at hinarap ang screen na puno ng mga naglalakihang numero. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ko ibibigay ang bag na ito, Rico. Ang pait na bulong ni Liana sa hangin, ang bawat salita ay may dalang pangako ng paghihiganti. Dahil sa gabing ito, ang bawat sentimong ninakaw nyo, bawat sampal na ibinigay nyo, at bawat patak ng luha ng nanay ko ay magkakaroon ng kaukulang audit. Isang malakas na pagkatok ang narinig sa pintuan. Hindi isang normal na kumatok, kundi isang serye ng mabibigat na tama na tila nais ng gibain ang huling kuta ni Liana. Ang bawat tunog ng kahoy na tumatama sa bakal ay tila isang hiyaw ng panganib. Tumingin si Liana kay Attorney Valdez at sa isang mabilis na pagkilos, dahan-dahan silang lumapit sa likurang pinto. Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng katotohanan ito bago ang huling pinto ng aking kalayaan ay tuluyan nang maisara ng mga taong itinuring kong pamilya. Ang bawat hakbang ni Liana sa madilim na pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, pero kailangang gawin upang mahanap ang katotohanang magpapalaya sa kanya. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto sa likod, isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa dilim. Isang boses na hindi kay Rico, kundi sa isang taong matagal na palang naging anino sa kanyang buhay. Liana, huwag kang dadaan dyan kung gusto mo pang makitang gising ang nanay mo bukas. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala ng kamatayang unti-unting lumalapit. Ngunit mas nakakatakot ang mamatay nang dilat ang mga mata sa katotohanang ang taong pinag-alayan mo ng buhay ay siya ring kukuha nito. Ang boses na narinig ni Liana mula sa dilim ng likurang pinto ay hindi kay Rico, kundi kay Mang Jose, ang matandang driver ng mga race na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong lumabas mula sa nakaraan. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at lihim na hirap. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na susi, ang susing matagal na palang itinatago sa ilalim ng bawat kasinungalingan ni Doña Aurora. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang sirkulasyon habang mabilis na hinila ni Mang Jose ang kanyang braso patungo sa isang madilim na eskinita. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga matatalas na bubog. Masakit, pero kailangang gawin upang makalayo sa maras na paghampas ni Rico sa kanilang pintuan sa harap. Ang bawat tunog ng pagkabali ng kahoy mula sa apartment ay tila isang hiyaw ng kanyang naghihingalong tiwala. Dahan-dahan niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang makita niyang nagising na si Nanay Teresa. Ang matanda ay nakatingin sa kanya nang may halong takot at matinding pag-aalala. Ang bawat kunot sa noo nito ay tila isang mapa ng lahat ng pasakit na sadyang ibinigay sa kanila ng pamilya Reyes. Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang hinawakan ni Nanay Teresa ang mukha ni Liana. Ang bawat kalyo sa palad nito ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong gabi. Anak, huwag mo na akong isipin. Takbo na, iligtas mo ang iyong pangalan. Ang mahinang bulong ni Nanay Teresa, ang boses ay tila isang mitsang malapit ng maubos sa gitna ng bagyo. Sa sandaling iyon, ang dangal ng kanyang ina ay mas nagningning kaysa sa anumang ginto sa mansyon ni Doña Aurora.
Nabalik lamang ang ulirat ni Liana nang marinig niya ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan sa dulo ng eskinita. Bumaba si Rico. Ang muka ay binalot na ng matinding desperasyon at puot. Ang kanyang tuksido na dati ay simbolo ng kapangyarihan ngayon ay gusot-gusot na. Tila isang salamin ng kanyang nadurog na reputasyon. Hawak nito ang isang dokumentong sadyang binahiran ng pekeng pirma ni Liana. Liana, ibigay mo sa akin ang chip na yan. Isang pindot ko lang sa pulis at mabubulok ka sa kulungan kasama ang matandang ito. Ang hiyaw ni Rico, ang boses ay puno ng malademonyong galit habang dahan-dahang lumalapit. Wala ka nang matatakbuhan. Ang buong kumpanya ay nakapangalan na sa iyo ang lahat ng utang ko. Ikaw ang babagsak, hindi ako. Naramdaman ni Liana ang dahan-dahang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Isang bagong klase ng tapang na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng bawat sampal. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Rico. Ang kanyang titig ay tila isang matalim na talim na handang humiwa sa bawat hibla ng kasinungalingan nito. Inangat niya ang Salvatore bag. Ang bawat tahi nito ay tila naging isang sandata sa kanyang paningin. Tapos na ang audit, Rico. Ang malamig na sabi ni Liana. Ang bawat salita ay tila isang hatol na wala ng atrasan. Ang bawat pirasong ninakaw mo, ang bawat sentimong pinagsugal mo, at ang bawat pananakot mo ay nasa loob na ng system ni Attorney Valdez. Hindi ako ang babagsak sa gabing ito, kundi ang pundasyon ng mga race na sadyang itinayo sa ibabaw ng aking pawis. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng sirena ng mga awtoridad ang dahan-dahang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang gumapang sa bawat pader ng eskinita, tila mga aninong handa ng maningil. Nakita ni Liana ang biglang pagbabago sa mukha ni Rico. Ang takot na pilit nitong ikinukubli ay tuluyan ng lumitaw nang makita niya si Sela na kasama ng mga pulis. Rico, akala mo ba ay ikaw lang ang marunong magtaksil? Ang boses ni Sela ay kasing lamig ng yelo habang nakaturo ang daliri nito sa kanya. Ang bawat utang na pinapirma mo sa asawa mo ay nakatala na rin bilang ebidensya ng iyong illegal gambling ring. Ibinenta mo ang asawa mo, pero ibinibenta rin kita ngayon para sa sarili kong kaligtasan. Naramdaman ni Liana ang biglang pagluwag ng kanyang lalamunan. Tila ba ang bawat tuyong tinik na bumabara roon ay dahan-dahan nang natutunaw. Ngunit sa gitna ng kanyang paglaya, isang huling marahas na kilos ang ginawa ni Rico. Sa kanyang desperasyon, mabilis nitong sinunggaban si Nanay Teresa at itinutok ang isang matulis na bagay sa leeg ng matanda. Huwag kayong lalapit. Liana, itapon mo ang bag na yan o sisiguraduhin kong ito na ang huling hininga ng nanay mo. Ang hiyaw ni Rico, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng galit. Ang bawat pintig ng puso ni Liana ay tila isang countdown para sa isang krisis na wala ng atrasan. Ang katarungan ay nasa harap na niya, ngunit ang presyo nito ay ang buhay ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Kaya ba ni Liana na bitawan ang huling ebidensya ng kanyang dangal para lamang sa kaligtasan ng kanyang ina? O ito na ang huling sampal ng tadhana na sadyang inilaan para sa kanya? Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inosenteng kaluluwa bago ang tunay na liwanag ay tuluyang sumikat sa gitna ng madilim na pasilyo ng kanyang buhay? Ang huling hininga ng gabi ay tila isang malamig na halik ng kalayaan, ngunit bago ito tuluyang makamit, kailangan munang dumaan sa apoy ng pinakamasakit na pagsubok. Ang bawat patak ng ulan sa mukha ni Liana ay tila naging mainit na luha habang nakatitig siya sa nanginginig na kamay ni Rico. Ang talim ng hawak nito ay nakadiit sa leeg ni Nanay Teresa. Isang tanawing tila sumusugat sa bawat himaymay ng kaluluwa ni Liana. Ang bawat asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay tumatama sa mukha ni Rico na ngayon ay tila isang halimaw na nasok sa sulok
Desperado at wala na sa katinuan. Bitawan mo ang nanay ko, Rico. Nakuha mo na ang lahat. Huwag mo nang iduwal ang huling dignidad na natitira sa iyo. Ang hiyaw ni Liana. Ang boses ay tila isang nagngangalit na bagyo na pilit pinatitigil ang ulan. Isang mapait na halakhak ang pinakawalan ni Rico. Isang tunog na tila kiskisan ng kinakalawang na bakal. Dignidad? Wala nang halaga ang dignidad sa taong lubog na sa putik, Liana. Ibigay mo ang bag na yan. Ibigay mo ang ebidensya kung ayaw mong makita ang huling sandali ng matandang ito. Dahan-dahan naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito takot. Ito ay ang lamig ng isang pusong tuluyan nang tumigas mula sa bawat sampal at sipayo. Tumingin siya kay Nanay Teresa at sa gitna ng panganib, nakita niya ang isang banayad na ngiti sa mga labi ng kanyang ina. Isang ngiting nagsasabing, handa itong magsakripisyo para sa kalayaan ng anak. Anak, huwag kang bibigay. Ang dangal mo, huwag mong hayaang nakawin niya muli. Ang mahinang bulong ni Nanay Teresa, ang boses ay tila isang hanging pilit na kumakawala sa gitna ng uno. Isang golden moment ang naganap ng mabilis na kumilos si Mang Jose mula sa likuran ni Rico. Sa isang iglap, binitawan ni Liana ang Salvatore bag at buong lakas na inihagis ito sa direksyon ni Rico. Ang tunog ng pagtama ng mamahaling bag sa semento ay tila isang hudyat ng pagkagambala. Sa sandaling iyon, ang takot sa mga mata ni Rico ay mabilis na napalitan ng pagkagulat nang dambahin siya ng mga awtoridad kasabay ng mabilis na paghila ni Mang Jose kay Nanay Teresa palayo sa panganib. Narinig ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Rico, isang ritmo na tila nagsisilbing wakas sa mahabang serye ng kanyang panloloko. Ang bawat sigaw ng pagprotesta ni Rico ay tila naging isang malat na bulong na lamang sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Pinanood ni Liana kung paano isakay sa sasakyan ng pulis ang lalaking akala niya ay kanyang bukas. Kasunod si Doña Aurora na dumating din na punong-puno ng kahihiyan. Ang mamahaling alahas nito ay tila naging mga mantsa na lamang sa kanyang nagluluksang karangalan. Nang dahan-dahang lumapit si Liana sa kanyang ina, ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng malalambot na ulap. Niyakap niya si Nanay Teresa ng napakahigpit. Ang bawat himaymay ng kanilang mga katawan ay tila nagdiriwang sa gitna ng pagod at sakit. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging banal na tubig na naglilinis sa bawat bakas ng sampal at pang-aalipusta na kanilang naranasan. Tapos na po, Nanay. Wala na pong mananakit sa atin. Ang hikbi ni Liana, ang bawat salita ay may dalang gaan na tila isang pasaning tuluyan ng naibaba. Lumipas ang ilang buwan at ang maliit na apartment na dati ay puno ng pangamba ay napalitan ng isang payak, ngunit maaliwalas na tahanan sa probinsya. Ang bawat tunog ng huni ng mga ibon sa umaga ay tila isang bagong simula. Nakatayo si Liana sa harap ng salamin. Wala na ang pamamaga sa kanyang pisngi. Pinalitan ito ng isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang Salvatore bag na ngayon ay nakalagay sa isang glass case sa loob ng kanyang maliit na opisina. Hindi bilang gamit, kundi bilang isang tropeo ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat sentimong ninakaw ni Rico ay unti-unti nang nababawi sa tulong ni Attorney Valdez, at ang bawat dokumentong may pekeng pirma ay tuluyan nang napawalang bisa. Ngunit ang mas mahalaga ay ang bawat hininga ni Liana na ngayon ay wala ng kasamang takot. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay puno na ng dignidad. Hawak ang sariling pitaka na bunga ng kanyang malinis at tapat na pagtatrabaho. Nanatiling nakatitig si Liana sa malawak na bukiran sa labas ng kanilang bintana. Ang sikat ng araw na dahan-dahang tumatama sa kanyang mukha ay nagdala ng tunay na init. Ang init ng isang pusong natutong lumaban at manalo nang hindi nawawala ang sariling kaluluwa.
Ang tatlong sampal ng kahapon ay hindi na isang alaala ng sakit, kundi isang paalala na ang bawat pagkawasak ay simula lamang ng isang mas matatag na pagbuo. Ito na ang huling hantungan ng kanyang pagtitiis at ang simula ng isang buhay na siya na ang sumusulat ng bawat pahina. Ang bawat sentimo, bawat hininga, at bawat pangarap ay kanya na, malaya, marangal, at higit sa lahat, totoo. Ang bawat pagsikat ng araw sa bintana ng aming munting tahanan sa probinsya ay hindi na hudyat ng kaba, kundi isang paanyaya ng kalayaan. Ang hangin dito ay amoy lupa at bagong pitas na kalamansi, malayo sa malapot at nakakasakal na bango ng mga pabango sa mansyon ng mga Reyes. Tapos na ang audit ng aking buhay. Ang bawat balanse ay hindi na kulay pula ng utang, kundi lunti ang kulay ng pag-asa. Nakatayo si Liana sa beranda. Pinagmamasdan ang kanyang nanay Teresa na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang bawat kilos ng kanyang ina ay wala na ang panginginig ng takot. Pinalitan ito ng banayad na indayog ng katahimikan. Naalala ni Liana ang balitang natanggap niya noong nakaraang linggo mula kay Attorney Valdez. Si Rico ay nahatulan na ng mahabang pagkabilanggo at si Doña Aurora ay nananatiling nag-iisa sa isang maliit na paupahan. Unti-unting kinakain ng sariling kahihiyan. May mga nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang kapatawaran para sa akin ay hindi nangangahulugang pagbura sa kanilang mga kasalanan o pagpayag na saktan akong muli. Pinatawad ko sila dahil pagod na akong bitbitin ang bigat ng galit sa aking dibdib. Pinatawad ko sila upang tuluyan ng maputol ang huling tanikalang nag-uugnay sa akin sa kanilang kadiliman. Ngunit higit sa lahat, pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pananatili sa loob ng gintong hawla ng matagal na panahon at sa pag-aakalang ang aking halaga ay nakadepende sa pag-aproba ng ibang tao. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Liana sa loob ng kanyang silid at hinaplos ang glass case kung saan nakalagay ang Salvatore bag. Ang bawat tahi nito ay paalala ng kanyang mga sampal, luha at sakripisyo. Ngunit hindi na ito simbolo ng luho o ng kontrol ni Rico. Ito ay naging isang monumento ng kanyang pagbangon. Dito sa loob ng bag na ito, nahanap niya ang katotohanang nagpalaya sa kanya. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang matulog sa gabi nang walang takot na may magnanakaw sa iyong tabi. Ngayon, ang bawat sentimong hawak ni Liana ay bunga ng kanyang marangal na pagtatrabaho. Wala nang tatapak sa kanyang dignidad dahil natutunan na niyang ang tunay na reyna ay hindi ang may pinakamahal na gamit, kundi ang may pinakamalinis na konsensya. Habang naglalakad si Liana patungo sa kanyang ina, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang pisngi. Ang tatlong sampal ng kahapon ay naging tatlong hakbang patungo sa kanyang bagong bukas. Hawak niya ang kanyang sariling pitaka, bitbit ang kanyang sariling pangarap, at suot ang isang nangiting hindi na kailanman mabubura ng anumang sipayo. Malaya na ako, at sa bawat hininga, ito ang pinakamatamis na tagumpay.